Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon nang malaman ni Atalia na patay na ang anak niyang si Ocozias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ocozias ay naitakas ng tiya niyang si Josaba na anak ni Haring Horam at kapatid ni Ocozias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ng 6 na taon habang si Atalia ang naghahari sa lupain. Nang 7 taon ng pamamahala ni Atalia, ipinatawag ni Joaida ang mga pinuno ng mga Kriteo at ng mga bantay sa templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, iniharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng saserdoteng si Joaida. Isinama nila kay Joaida ang kani-kanilang tauhan, pati yaong hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga, at ibinigay ni Joaida sa mga kapitan ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa bahay ng Panginoon. Ang bawat kawal ay tumalaga sa kanya-kanyang lugar, nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joaida ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binusan ng langis at itinalagang hari. Pagkatapos, nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Atalia ang pagkakaingay ng mga bantay at ng mga tao, pinuntahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng kinaugalian. Ang mga kapitan at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ni Joaida sa mga kapitan, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang susunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Siya'y sinunggaban nila, inilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkaraan noon, sinira ni Joaida ang tipan ng Diyos at ng mga tao. Muli niyang pinanumpa ang hari at ang mga tao na sila'y papailalim sa tipan. Ang mga tao'y nagtuloy sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na saserdote ni Baal at si Joaida ay nagtalaga ng mga bantay sa bahay ng Panginoon at naging mapayapa sila muli nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinili ng Panginoong maging tahanan ang Sion. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong babawiin. Ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ika'y pumanaw sa lupa. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Sion. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Sion. Pinili ng Poon na maging tahanan ang lungsod ng Sion. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon, ang paghahari ko'y magmumula roon. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Sion. Sa lipi ni David ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ang kaaway niya'y mga papahiya. Pinili ng Panginoong maging tahanan ng Sion.
Ebanghelyo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nakikita natin ang buhay pananampalataya natin sa ilalim ng liwanag ng salita ng Diyos. Tinutukoy ng ating Panginoon kung ano dapat yung pinahahalagahan natin o yung dapat nating prioridad. Sa ating Ebanghelyo, nagbabala si Jesus sa mga tagapakinig niya. Sabi niya, "Huwag kayong mag-ipon ng mga makamundong kayamanan habang nandito sa lupa." Ang mga kayamanan na ito na pwedeng nakawin, mabulok, o di kaya'y pagsawaan natin. Tignan mo ang paligid ng iyong silid. Suriin mo, ano yung mga bagay na naroon sa loob na ito? Yung mga tao na kinahuhumalingan natin, mga bagay na hindi tayo makawala-wala. Ito ba'y tunay na kayamanan para sa iyo? O maaring umaalipin sa iyo? Sa araw na mamatay tayo, mawala na tayo dito sa mundong ito, iiwanan natin ang lahat na ito sa lupa. Wala tayong madadala sa langit. Maging kung mapunta tayo sa impyerno, hindi pa rin natin madadala ito. Nais ni Jesus na magtipon daw tayo ng mga bagay na pangwalang hanggan, mga hindi nabubulok. Nais niya na magkaroon tayo ng kayamanan na hindi tayo bibigoin. At ano ito? Ang regalo at kaloob ng Diyos, ang kanyang pag-ibig. Ito ang mahalaga sa lahat. Ang Diyos ay pagmamahal at tayo'y nilikha para sa pagmamahal. Para mahalin at magmahal. Ito talaga ang nais ng ating puso. Dito tayo nabubusog. Dito tayo nagiging ganap. Ang mga kayamanan sa lupa ang madalas pa nga umaagaw sa atin upang magmahal at dinadala tayo sa pagkaalipin. Nakagagawa tayo ng laban sa pagmamahal. Nakagagawa tayo ng mga masasakit na bagay, mga masasamang bagay. Nakasasakit tayo ng mga tao. Bakit nahuhumaling tayo sa mga bagay na ito? Nahuhumaling tayo bumili ng mga bagay-bagay, mag-angkat, mangolekta ng mga bagay na gusto natin yung mga, di ba? Minsan, binubuhos natin yung pera natin sa mga collector's item na tinatawag natin. Isa sa mga lumalalang addiction pa nga ngayon, ayon sa mga eksperto, ay yung shopping. Internet shopping, lalong-lalo na. Kasi di mo na kailangan lumabas. Kahit nasa banyo ka, pwede kang umorder, di ba? Di mo kailangan ng sasakyan kasi may magdi-deliver sa'yo. Anumang oras pwede kang umorder. Kailangan mo lang yung credit card ng asawa mo. Of course, wag mo namang gamitin to palagi. Itong reklamo ng maraming asawa ngayon. Maring pagiging panatiko din sa mga basketball team, sa mga tao. Biktima ng mga, alam niyo na, yung habit natin o kaya yung mga nakasanayan natin na itinilaga para sa sarili lamang. Katulad ng mahigpit na schedule, parang hindi ka makawala-wala doon. No? Yung iyong routine, mga gawain. Pwede tayong mahumaling sa mga bagay na ito.
Madaming oras ang ginugugol natin sa mga bagay na ito at ninanakawan nito ang mas mahalaga na dapat nating pagkaabalahan. At ano ito? Yung pagtingin sa ating kapwa. Yung pag-ibig ng Diyos na madalas nawawaglit na sa ating paningin. Lahat ng kinikilos ko ay mas naunawaan ko lamang sa liwanag ng kahihinatnan nito o sa resulta. Kailangan maintindihan natin saan ba patutungo ang aking gagawin. Bawat pagkilos natin ay merong konsekwensya. Kung tutusin, mahalaga at dapat natukuyin muna natin ang kalalabasan ng anumang mga desisyon natin, gagawin natin para maintindihan natin ang ating kinikilos ay tama ba o mali. Madalas kasi bigla-bigla tayo. Nagdidesisyon nang hindi nag-iisip. Isinasang-alang-alang ba natin ang intensyon ng Diyos para sa atin? Bago ba tayo gumawa, tinatanong ba natin ang sarili natin o kumbaga yung ating yung konsensya, ito ba ang nais ng Diyos? Ito ba'y patungo sa langit? Patungo sa paraiso? O patungo lamang sa kawalan? Sabi ni San Francisco ng Assisi, ang mabuting naghihintay sa akin ay higit na kahit anong pagdurusa o pasakit ay nagiging kaaya-aya. Nagiging masaya tayo kahit kapos, walang ari-arian, kapag ang mga ito ay nagpapahayag ng mabuting darating sa buhay espiritual. Isa sa mga bagay na dapat maging klaro sa atin ay kung saan tayo patutungo. Anumang gawin na maglalayo sa akin sa ganap na layunin ay walang patutunguhan. Ninanakaw nito ang aking pagkatao at nilalagay sa panganib ang aking kaluluwa. Anuman ang aking ginagawa. Nasaan at para saan ang iyong puso? Babalaan ni Jesus kapag inilagay daw natin ang ating puso sa mga kayamanan sa mundong ito, ay pwede pa itong maging dahilan sa kabiguan, kawalan ng pag-asa, minsan ay kamatayan. Tanging Diyos lang ang kanyang pag-ibig ang di tayo bibiguin. Di lang ito walang hanggan, ito din ang pinakadakilang kayamanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Panginoong Hesus, taglay ang salita mo na walang hanggan. Nawa ang liwanag ng iyong katotohanan ay magpalaya sa akin sa pagkakamali ng kasalanan at panlilinlang ng mundong ito. Kunin mo ng aking puso at punuin mo ng iyong pag-ibig upang naising ko lamang ikaw bilang aking tunay na kayamanan at lahat para sa akin. Ang lahat na ito hinihiling namin sa ngalan ng Anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.